إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل وقال ربنا وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagluluwalhati ay tanging sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Sa Kanya lamang tayo nagpapakupkop mula sa kasamaan ng ating mga kasarili at mula sa kasalanan na ating mga nagagawa. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo at propeta ng Allah. Katotohanan ang sinuman na ginabayan ng Allah SWT sa matuwid na landas. Ito ang landas ng Islam ay walang sinuman na makapagliligaw nito. At ang sinuman na pinabayaan ng dakilang lumikha Allah SWT na mapaligaw sa tamang landas ay walang sinuman ang makapaggagabay nito. Dalangin natin ang nawang kapayapaan, habag at pagpapala ng Allah ay mapasakay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, aking pong pinapalalahanan unang-una ang aking sarili at pagkatapos po ay kayo. Sapagkat ang dakilang likha ang Allah SWT ay nagwika sa banal na Quran na kanyang sinabi, "O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tunay at ganap na pagkatakot. At huwag ninyong hahayaan na kayo ay abutan ng kamatayan, maliban na lamang na kayo ay tunay na sumusunod, sumusuko at tumataliman sa Kanya." Dito sa talata na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ipinaliwanag ito ng ating mga ulama na kung saan ito ay hindi lamang ay pag-uutos, bagkos ito ay inubligas sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ano yun? Na tayo ay magkaroon ng takot sa Kanya. Na ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay ganap na sumunod sa kung ano ang ipinag-uutos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil yung sinabi niya sa panghuling bahagi ng aya na yon, at huwag ninyong hahayaan na abutan ng kamatayan maliban na kayo tunay at ganap na sumusunod, sumusuko at tumataliman sa utos. Na nangangahulugan lamang ito na wala tayong karapatan na sumuway sa kung ano man ang pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagkus ang obligado sa atin ay ang sumunod sa kung ano ang pinag-uutos niya at tumayo sa anumang mga ipinagbabawal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan
ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa malalakuan. Sinabi niya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ito ay pumapatungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung isa-isahin po natin mga kapatid, babalikan po natin, kung isa-isahin po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa talata na ito, malinaw ng sinabi ng Allah, hindi ka namin isinuko Muhammad maliban na habag at awa sa sangkatauhan. Kaya kung atin pong pagmumuni-munihan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at kung unawain lamang natin ito ng ganap na pag-unawa, napakapalad po natin. Napakapalad po natin na ginabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong Islam, na sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, sa Pangasinan, sa Luzon, sa Visayas o Mindanao man, tayo ang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang tumahak sa matuwid na landas na ito. Saan patungo? Doon sa kanyang paraiso. Sila yung pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay at kaligayahan na walang hanggan. Tayo, alhamdulillah na nakabilang tayo doon sa mga tao na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang tumahak sa landas na ito. Landas na patungo doon sa paraiso. Kaya naman, marapat lamang na alagaan natin ito sa mamagitan ng pagsunod natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, siya ang nagsabuhay ng relihiyong Islam. Siya din ang nagsabuhay ng banal na Quran. Kaya nga po, anong sinabi ng ulama? Ano yung kahulugan nito? Siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang nagpanumbalik po sa kanya, ipinanumbalik ang mga naunang mga katuruan ng mga propeta. Dahil sa katotohanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga aral turo ng mga propeta sa mga naunang panahon, sa naunang nasyon, ito ay nawawala na. Kaya sa magitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ibinalik niya ito. Upang ano? Makamit natin yung kaligtasan doon sa amin ang buhay. Sa ika-4 at ika-5 taon ng pagkapropeta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami na ang nagmumuslim. Asawa, kapatid, magulang, sa iisang bahay, hindi na sila halos nagkakasundo-sundo. Magkakamag-anak, hindi na sila nagkasundo-sundo. Bakit? Dahil yung mga naniniwala sa mensahe na dala-dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paniniwala sa nag-iisang Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala, at paniniwala sa huling araw, ito ay hindi tinanggap ng mga musyrikun, ng mga kufar o Quraysh. Kaya ang mga pinuno, leader ng mga tribo, sila ay nag-usap-usap, nagkasundo-sundo, na upang hindi na magpatuloy pa ang pagpapalaganap ng mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanila itong aalukin ng malaking halaga. Kaya sabi po ng mga pinuno sa tribo na ito, O Muhammad, kung ang dahilan ng iyong pagpapalaganap ng bagong pananampalataya, bukod sa paniniwala na ang ating mga ninuno ay ang kahirapan, ibibigay namin ang kalahati ng aming mga kayamanan. At iipunin namin ito at ibibigay namin sa iyo. At pumili ka ng 10 mga kababaihan doon sa mga mararangal at magagandang mga kabaihan na iyong magugustuhan at magiging at mapapasakan nito sila. Subalit ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ibigay niyo man ang mundo sa aking kamay, sa isang kanang kamay, at sa kaliwang kamay ang buwan, ay hindi ko kailanman ititigil ang mensahe na aking karadala. Dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, makikita natin na ang dala-dala ng mensahe ng Propeta Muhammad SAW ay hindi ito katulad sa mga nangangaral na kung saan makamundod naman ang kanilang kinahanan. Ito yung mga katibayan. Bagkus ang kanyang dala-dalang mensahe, ito ay nagdala sa dakilang lumikha. Kaya nga ang isang scholar ay nagsabi, ang sino man sa atin na magsasalita ay pwede nating paniwalaan at pwede nating hindi paniwalaan. Subalit sa Propeta Muhammad SAW, ikaw ay isang Muslim, marapat lamang 100% na paniwalaan mo siya. Bakit? Dahil hindi siya nagsasalita ayon sa kanyang sarili naman. Bagkus, ang lahat na lumalabas sa kanyang bibig, ito ay mula sa Allah SWT. Wahyu, revelasyon mula sa Allah SWT. Kaya kung siya ay nangaral, bagamat marami kumukontra, marami pa rin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. At dito ay nagpursige ang mga hindi Muslim na tigilan siya. Tigilan ng pagdami ng mga Musliman. Subalit hindi din na kayo nito. Hanggang sa pinagtangka na siyang saktan, patayin o ano pa man pagtatangka. Subalit hindi din na nagawa. Pero yung mga Musliman, sila ang dumanas ng pagpapahirap, pagpapasakit. Dito, nung hindi na nila kaya i-control ang pagdami ng mga Muslim, nagkaroon ulit ng panibagong kasunduan o panibagong pagpaplano ng mga Quraysh. Naning plano na yun, kung hindi tatanggapin o hindi tinanggap ni Muhammad ang ating alok sa kanya na kayamanan, at hindi na natin siya mapipigilan sa pananampalataya na kanyang ipinapalaganap, alupin natin siya. Ano yung alok na yon? Nasa loob ng isang taon, sasamba sila, yung mga hindi Muslim, yung mga Quraysh, yung mga Mufar, sasamba nila yung Diyos na sinasamba ni Propeta Muhammad SAW. At pagkaraan nila naman, sasambahin ni Propeta Muhammad SAW yung Diyos na sinasamba ng mga hindi Muslim. At dito bumaba ang ayah o ang chapter, Surah Al-Kafirun. Ano nakalagay doon sa chapter na ito? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul, sabihin mo sa kanila Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun, o kayong mga walang pananampalataya, kayong mga nagtatambal. Kailanman na hindi ko sasambahin ang inyong sinasamba. Kailanman na hindi ko sasambahin ang inyong sinasamba. At kailanman ay hindi nyo rin sasambahin ang aming sinasamba. At sa inyo ang inyong sinasamba at sa akin ang aking sinasamba." Dito malinaw mga kapatid sa pananampalatayang Islam ng Propeta Muhammad SAW, ang mensahe na kanyang dala-dala ay katulad din lamang ito ng mensahe ng mga naunang mga propeta. Ito ay ang pagsamba sa nag-iisang Diyos naman. Na maging si Propeta Jesus AS,
Ito rin ang kanyang mensahe, pagsamba sa nag-iisang Diyos lamang. Si Propeta Moises, Noah, David, Solomon, Jacob, kahit si Propeta Abraham, pagsamba sa nag-iisang Diyos lamang. Kaya dito ay hindi nagtagumpay ang mga musyrikon, yung mga Quraysh, at doon ang mga Muslim o ang mga kasamahan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labis ang kanilang pagpapahirap at sa ika-7 taon ng kanyang pagkapropeta, doon ay nagkaroon ng boycott. Ibig sabihin, bawal silang pagpintahan ng anong pagkain. Yung mga Muslim hindi pwedeng bumili ng pagkain at hindi rin sila pwedeng magbenta ng anumang pagkain o tubig o ano pa man. Ganito ang boycott na ginawa ng mga Quraysh sa mga Muslim. Subalit tumigil ba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mensahe na dala-dala upang may parating ang katotohanan sa mga tao, upang akayin ang mga tao sa Islam? Hindi, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam. Ngayon, i-apply po natin sa ating mga sarili sa panahon natin ngayon kung ano ang naranasan ng mga Muslim sa unang panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po ba tayo ay ginabayan na ng Allah subhanahu wa ta'ala na katulad ng sinabi ko kanina? Subalit, ano ang ginawa natin sa ating mga sarili? Nagawa ba natin yung mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O kabilang tayo, o isa tayo doon sa mga tao na nagsasabing Muslim, pero yung pamamaraan niya ay taliwas sa aral at turo pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ba sa panahon ngayon, katulad namin, katulad ng mga kapatiran natin na naglalakbay sa iba't ibang lugar para lamang may talaga ng pagmamalataya ng Islam. Subalit ang mga tao, para lamang binbini, para lamang din silang mga bulag na walang naiintindihan, walang nauunawaan saan naman yung mensahe na pinarating, maliban lamang sa ilang mga binabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba ito ang halos parehas lamang sa sitwasyon sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pero inubliga ka, kapatid, lahat tayo inubliga na iparating ang mensahe na dala-dala ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng tao. Kaya alhamdulillah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi tumitigil ang mga daiya, hindi tumitigil ang mga ngaral ng Islam upang iparating ang katotohanan sa lahat ng mga tao. Dahil ang katibayan ay nakita natin. Ang katibayan ay nasaksihan natin. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli fastaghfiruhu wa huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa gabay, biyaya na pinagkaloob sa atin. Kaya naman, sikapin po natin na isabuhay ang anumang katuruan na itinuro sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil katotohanan, hindi natin makakamit ang biyaya na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi natin masunod ang ipinag-utos ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sabi nga ng Allah sa Quran, sabi nga niya, "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Sabihin mo sa kanila, Muhammad, sino? Tayo ng mga Muslim. Sabihin mo sa kanila, Muhammad, kung tunay na minamahal ninyo ang Allah, sundin ninyo ako. Sa panahon natin ngayon ay naglipa na ang iba't ibang mga grupo, ang iba't ibang mga sekta na nagpapakilala sila ay mga Muslim. Subalit ang kanilang mga gawain ay hindi naman ito naaayon sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan natin palagi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sinabi niya, "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha
haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah SWT ng tunay at ganap na pagkatakot, at huwag ninyong hahayaan na kayo ay abutan ng kamatayan maliban na lamang na kayo tunay na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa utos na dakilang tagapaglikha sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ibadallah sallallahu alaihi wasallam فإن الله تعالى أمره بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الراشدين Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wal baqiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir ad-din. Allahumma ansur al islam wal muslimin ya azizu ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم والله يتسلم